Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sambitin, paano di tayo ligapin? Ayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Ating pong simulan ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gaganap sa banal na pagdiriwang. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mapasa amin nawa ang kakayanang gumanap na kaloob ng Espiritu Santo upang sundin ang loob mo at magawa namin nakasiyasiya sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Samantalang nasa Corinto si Apolos, na may naglagos sa mga dakong bulubundukin. Samantalang nasa Corinto si Apolos, si Pablo na may naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya noong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo?"
Hindi po, tugon nila. Hindi namin narinig na may Espiritu Santo. Kung gayon, sa ano kayo nabinyagan? Tanong niya. Sa binyag ni Juan, anila. Sinabi ni Pablo, ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya sa makatwid bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila ay nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila ay nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila ay humigit kumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo ay pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na pinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin, at ang mga namumuhi lumakas sa kanyang piling o tumakas sa kanyang piling. Kung paanong yaong ulap tinatangay noong hangin, gayon sila itataboy, gayon sila papalisin. At kung paanong yaong pagkit sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon, ang masama ay papanaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak. Natutuwa ang matuwid sa harapan nitong Diyos. Galak nila'y di malirip. Awitan ang Panginoon. Purihin ang kanyang ngalan. Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggoy hinahango upang sila ay malugod. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Hallelujah, 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 hallelujah. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan upang kay Kristo pumisan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, ngayon po'y tuwiran na ninyong pangungusap sa amin at hindi panapatalinhaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ninuman. Dahil dito, naniniwala kami kayo'y mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga, na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo, at iiwan ninyo ako. Ngayon may hindi ako nag-iisa, sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipagkaisa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapanalig, sa ating pong paglalakbay sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Ngayong linggo po ay ito na ang huli bago matapos ang panahon na ito, na kung saan naghahanda din po tayo sa pagdiriwang ng Pentecostes. Kung babalikan po natin kahapon ng ating pagdiriwang, si Jesus ay umakyat sa langit.
pumunta sa tunay na kaharian, tunay nating pupuntahan pakatapos ng ating paglalakbay. Kaya mga minamahal na kapatid at kapanalig, nawa sa ating paglalakbay na ito, kaisa tayo ng ating Panginoon, kaisa tayo sa ating buhay pang araw-araw, sumasa atin ang kanyang kapangyarihan, sumasa atin ang kanyang Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, tayo kaysa niya sa ating paglalakbay araw-araw, kaysa niya sa kanyang pupuntahan at ating tutunguhan pagdating ng panahon ang kanyang kaharian. Kaya mga minamahal na kapatid at kapanalig, sa ating ebanghelyo ngayon, tunay na mga alagad ni Jesus nagsasabi sa kanya, naniniwala na kami na ikaw ay mula sa Diyos. Ito ay isang tunay na pananampalataya. Sabi ni Jesus, naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga, magkakawatak-watak kayo at magkakanya-kanya ng lakad at iiwan ninyo ako. Paano po ito sinabi ni Jesus para sa kanyang mga alagad? Ito pong ating ebanghelyo ay namamaalam si Jesus. Alam niya ang mangyayari sa kanya noong nasa huling hapunan. Ngunit ipinapaalala ni Jesus sa atin, mga tao, na katotohanan na mangyayari ang mga ito sa ating paglalakbay. Mayroon po tayong pagkakawatak-watak, mayroon tayong pagkakanya-kanya, at tayo minsan iiwan ng ating Panginoon. Ngunit saan po nakaugat, saan nakasalalay, o saan nakabase ang ating pananampalataya? Saan tayo nabubuhay dala ang ating pananampalataya? Nawa mga minamahal na kapatid at mga kapanalig sa ating buhay, buhay ang ating pananampalatayang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating tinanggap na kapangyarihan o Espiritu Santo upang tayo maging kaisa sa ating paglalakbay araw-araw. Tunay na buhayin natin ang ating pananampalatayang ito na tayo'y makilala na tagasunod at alagad ng ating Panginoon. Sa ating pagninilay ngayon, 3 bagay ang nais ko pong ibahagi sa inyo na kung saan ito'y dapat nating taglayin. Ang ating pananampalataya hindi lamang para sa panahon ng tagumpay. Minsan po sa ating buhay, pag tayo ay may kapighatian, tayo ay may pinagdaraanan, tayo ay may pagsubok sa buhay, minsan sinusubok ang ating pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ay tuluyang nangihina, ang iba talaga'y nakakalungkot man ay nawawalan nito sa buhay. Ngunit sinasabi sa atin ng ating Panginoon, ang pananampalataya hindi lamang para sa panahon ng tagumpay. Minsan sa katotohanan, kumbaga ang pananampalataya natin, tayo kumikilala lamang sa Panginoon kung tayo ay nasa estado ng tagumpay. Nasa estado tayo ng kaligayahan. Nasa estado tayo ng kagalakan. Ngunit binigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoon sa kanyang pagparito, sa kanyang misyon, upang ipakita ang kahulugan ng ating paglalakbay na taglay ang kahirapan, taglay ang pagsubok, taglay ang pagpipighati, na kung saan, mga minamahal na kapatid, kapanalanig, ay katotohanan ng buhay din natin, hindi din natin maiwawaglit at maisasantabi ang mga ito sa buhay natin dahil ito'y bahagi ng ating paglalakbay, dala ang ating pananampalataya patungo upang maranasan natin ang tunay na kaligayahan. Kaya po sa ating ebanghelyo din, sabi ni Jesus, sinasabi ko ito para sa inyo, para magkaroon kayo ng kapayapaan sa pakikipagkaisa sa akin, sa kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Paano po ito? Kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Tatandaan po natin, lahat tayo nakikibaka, lahat tayo nakikipagharap sa mga hamon ng buhay, at minsan naranasan po natin ang kaguluhan. Kung tatanggapin natin si Jesus, tatanggapin natin ang Espiritu Santo, matatamo at matatamo pa rin natin ang kapayapaan sa ating paglalakbay. Ito ang lakas ng bawat isa sa atin. Ano man ang ating pinagdaraanan, karamdaman man itong pisikal o material na bagay o pangrelasyon, pag tayo ay nasa kaguluhan, tandaan po nating yakapin ang ating Panginoon. Makakatagpo tayo, makakaranas tayo
ng kanyang kapayapaang ibinibigay sa atin. Mga minamahal na kapatid, kapayapaan ang dala sa atin ng ating Panginoon. Peace be with you. Kaya nga po sabi sa atin, sa kapayapaang ito, nandito tayo, nabubuhay at naglalakbay, kapiling ang Diyos na nagkakaroon ng kaligayahan at kagalakan patungo sa Kanya. At pangatlo po sa ating Ebanghelyo ngayon, sa bandang huli ng ating Ebanghelyo, lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sabi ko po kanina, araw-araw nakikibaka tayo sa ating buhay, sa mundong ginagalawan natin. Maraming mga pagkakataon na tayo pinanghihinaan ng loob, nawawalan ng pag-asa, ngunit sinasabi ni Jesus sa atin, lakasan ninyo ang inyong loob. Dahil napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Mga minamahal na kapatid, kung kasama natin si Jesus, kailangan natin ng tapang na nakaugat sa tagumpay ni Kristo. Tapang na nakaugat sa tagumpay ni Jesus. Alam po natin ang kanyang pagparito, siya'y namatay, ngunit nagtagumpay sa kabila ng pag-ako niya sa misyon na ibinigay sa kanya ng Ama. Nandoon pa rin yung tagumpay pagkasama ang Diyos sa buhay. Mga minamahal na kapatid, ang tapang natin, hindi yung tayo ay mapariwara, tayo ay mapahamak, kundi ang tapang natin, ito'y magbigay sa atin ng daan ng kabutihan upang tayo makiisa sa tagumpay ng ating Panginoon. Ito ang inaasam nating lahat, ang tagumpay araw-araw ng buhay. Hindi lang sa makamundong tagumpay, kundi sa makalangit na tagumpay. Ito ang ating pupuntahan at buhay na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal na kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagninilay sa unang araw sa linggong ito, mga minamahal na kapatid at kapanalig, tandaan po natin, pananampalatayang hindi lang nakabase o sa panahon ng tagumpay. Pananampalataya, mayroon sana tayong tunay na ipinapakita ito araw-araw. At mayroon tayong kapayapaang matatamo sa gitna ng ating mga pagsubok na pinagdaraanan. At ito'y nagpapakita tayo na may tapang tayo na nakaugat sa tagumpay ni Kristo. Tunay na biyayang ipinagkakalob sa atin araw-araw. Amen. Mga minamahal na kapatid, pagkatapos mapagtagumpayan ni Jesus ang mundo, isinugo niya ang Espiritu upang tulungan tayo sa mga hinaharap nating pagsubok at ang ating misyon na magpatotoo sa Kanya. Manalangin tayo upang pagkaluban tayo ng lakas at hilingin ang Kanyang tulong ng ating mga pangangailangan. Sa bawat kahilingan ng ating pong tugon, Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga inuusig, naway magkaroon ng lakas ng loob na manindigan sa kanilang paniniwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga natutukso, naway mapaglabanan ang kanilang kahinaan sa pamamagitan ng biyaya ng banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga nag-aalay kay Kristo ng kanilang gawain, propesyon at negosyo, naway makatanggap ng lakas sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin sa Kristiyanong paraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga may sakit, naway makaranas sa nakapagpapagaling na haplos ng banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng maningning na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipanalangin ang ating mga personal na kahilingan o mga intensyon.
Makapangyarihang Ama, magagawa mo ang lahat ng bagay. Marapatin mong gamitin namin ang iyong kapangyarihan sa lahat ng aming ginagawa para sa iyong ikalawalhati. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang ibig mo, ang kapit ko, Kapuri-puri ka sa mga lahat ng ito'y mula sa mula sa iyong lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway makapaghain na ginaganap ng anak mong giliw sa kipagpapatawad ng mga kasalanan namin at ng aming kalooban ay iyong palakasin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat, ikaw'y aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya ay sa pananagutan. Ay siyang bumago sa dating pamumuhay at ang katauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin ang pagkipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalaang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang mukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin siyang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabaklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, nang namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili na maragaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mabasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin siyang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabaklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, isa na siyang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, nang namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili na maragaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat, mga kapanaribis. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Minabadi. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus ang nagkatawang taong salita. Salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya sa oras ng hirap at pagsubok. Linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay.
Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng pagdilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at ngayon kaming pasulong na makakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo kayo taglay sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwal ka